Halos lumuhod at magmakaawa sa akin ng misis ko na wag ko silang iwan ng mga anak ko. After 2 years ay natauhan na ako. Ngayon ay hirap na hirap akong i-win back siya. 5 taon na kaming kasal ng misis ko at meron kaming 2 anak. Isang lalaki at isang babae na age 3 and 5. Hindi ko alam kung bakit na-fall out ako sa kanya at nagkagusto ako sa katrabaho ko. Gayumang-gayuma ako ng mga panahong yon. Nagmakaawa sa akin ng misis ko na wag ko silang iwan. Sobrang iyak siya ng iyak at naglulumuhod na kahit para na lang daw sa mga anak namin. Pero hindi ako nagpatinag sa kanya kasi bulag ako sa pagmamahal sa iba. Pinili ko yung babae kasi akala ko tama yung pinaglalaban ko. At dahil wala siyang magawa ay hinayaan na lang niya ako at nagkasundo kami na sustentuhan na lang ang mga bata. Open ako sa pagbisita sa mga anak ko at never niyang pinagdamot sa akin. Pinaliwanag niya sa mga anak ko yung sitwasyon namin. Lalo na sa panganay ko. Never niya akong siniraan sa mga anak ko. Kala mo buo yung pamilya namin pag nadalaw ako sa bahay. Kaya ang akala ng iba ay okay kami. Kahit sa mga biyanan ko at mga in-laws ko ay hindi rin pinaalam ng misis ko ang nangyayari sa amin. Kung baga kami lang ng anak ko at siya ang nakakaalam ng sitwasyon. Sa lumipas na ilang buwan na magkahiwalay kami at gano'n ang sistema, napapansin ko yung pagkapayat niya. Laging lubog ang mga mata na halatang umiiyak sa gabi. Pero ang mga anak ko'y maayos ang kalagayan at halatang inaalagaan pa rin niya. Kahit na alam kong mabigat sa kanya yung setup namin. Alam kong mahal na mahal niya ako at hirap na hirap siyang mag-move on. Pero mahal na mahal ko talaga noon yung babae ko. Hanggang sa isang araw ay pinaalam niya sa akin na meron na siyang trabaho. 6 na taon na yung bunso namin noon at pwede na niyang iwan sa biyanan ko. Ang sabi niya sa akin ay welcome daw siya sa biyanan ko dahil wala naman daw alam sa nangyayari sa amin. At sa bahay ng biyanan ko na lang namin dalawin ng sabay ang mga bata. Kahit na alam ko sa sarili ko na wala naman akong karapatang pigilan siya, pero pinagpaalam pa rin niya sa akin yung pagtatrabaho niya. Pero hindi ko rin naman yun ipagdadamot sa kanya kung sakali. Kasi ang gusto ko nga ay makamove on siya at malibang yung sarili niya. Unti-unti kong nakita yung malaking pagbabago sa kanya. Gumanda siyang lalo, simple manamit at hindi babastusing babae. Ganun-ganun ko siya nakilala. Siya kasi yung tipo ng babae na igagalang mo talaga. Nasanay kasi ako na nasa bahay lang siya maghapon. Kaya nagulat ako sa transformation niya. At unti-unti ngay nakilala ko yung babaeng akala ko'y mas higit sa misis ko. Lumabas ang tunay na ugali ng babaeng pinili ko. Skandalos at walang pakialam sa mga tao kung murahin niya ako. Lahat ay control niya sa akin. Wala akong privacy at lahat ay pinakikilaman niya. Ang daming ugali niya na lumalabas na hindi ko talaga nagugustuhan. Pagdating sa pera ay sobrang higpit niya na pati payslip ko ay hawak niya. Nakakatulugan ko na lang din yung pagbubunga nga niya kasi hindi talaga siya natigil. Na lahat ng bagay na yun ay hindi ko naranasan sa misis ko. Ang asawa ko noon, ang sandigan ko noon at tagapagpayo. Hinihintay kong sabihin niya sa akin na hiwalayan ko ang kabit ko. Pero hindi ko yun naririnig sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nalaman ko na meron na palang umaaligid sa asawa ko. Kaya pala, sobrang nagsiselos ako at gusto ko siyang balikan. Isang gabi na umuwi ako sa bahay lasing na lasing. Iyak ako ng iyak sa kanya para akong batang nagmamakaawa. Pero ang sabi niya lang sa akin ay ayusin ko ang sarili ko at nakakahiya sa mga anak namin. Tuluyan na rin akong nakipaghiwalay sa babae ko. Bumalik ako sa pamilya ko. Pero ang setup namin ay hindi natatapos at ganun pa rin. Tinatanggap niya ako sa bahay, malaya akong nakakauwi pero ramdam mong wala na siyang pakialam sa akin. Isang araw ay nag-inuman kaming dalawa at nag-breakdown na naman ako. Pero wala talaga akong makapang pagmamahal na sa kanya. At kung hindi raw ako titigil, baka hindi na daw ako makapasok sa bahay namin. Wala na daw siya ni kaunting pagmamahal para sa akin. Kaya tinanggap ko na lang yung sitwasyon. Kahit na sobrang bigat sa araw-araw. Ano ba yung maganda kong gawin? Unti-unti nagagalit ako sa lalaki niya. Gustong gusto ko nang harapin ng lalaki at ilayo sa kanya yung asawa ko. Gusto kong matigil na sila. Tatanggapin ko na lang ba na wala na talaga kami? Sobrang mahal na mahal ko ang misis ko at nagsisisi ako. Letter sender, Anonymous. Karamihan sa mga babae kasi mabilis yang ma-fall. Konting effort lang ay much appreciated na nila. Pero pag yan ay niloko mo, asahan mong mahirap nang hulihin ang kiliti niyan. Kasi pag yan ay natauhan at natuto, tapos yan nakahanap ng pagmamahal sa ibang tao. At pag dumating yung araw na may taong mas makakahigit sa'yo sa paningin niya, yung aalagaan siya ng tama at nakita niya yung halaga niya sa sarili niya, magsisisi ka. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Bilog talaga ang mundo. Akalain mo nga naman. Yan ang gusto kong comeback, yung mag-uhugin ka. Porket iniwan mo na yung kabit mong kapal lang mukha mong bumalik. For me, you deserve naman a second chance. Pero yun ay kung kayang ibigay ng ex-wife mo. Ganyan talagang resulta ng tanggap-tanggap na lang. Nung nagmamakaawa siya sa'yo, hindi mo siya pinapansin. Sige ka pa rin ang pananakit mo sa kanya. Sa ngayon ay hayaan mo nang munang maranasan din ng misis mo ang kaligayahang naranasan mo rin noon sa kabit mo. Malay mo naman ma-discover din niya yung totoong ugali ng boyfriend niya ngayon. If he's bad just like your kabit, good enough kasi magkakabalikan kayo. Paasahin kita syempre hanggang masaktan ka na. Pero kung much better than you, mag-move on ka na lang. Hingi-hingi ka pa ng advice, kapunin ka ta dyan